guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Taurus! Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ang mga meaning ng angel number na binabato sa iyo ng universe. So, ngayon aalamin natin yan kung ano ang connection sa iyong money at sa iyong career. Actually, ang career mo, konektado yun din sa money mo, di ba? And yung money, konektado din sa career, lalo na kung nagninegosyo ka. So, ngayon, Taurus, ang intention ko, no, as usual. As usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? So, Taurus, money and career, ano ba ang meaning ng mga angel number? Ay, Taurus, maraming salamat nga pala sa mga nag-request ng Akashic Reading at sa mga nag-order ng Power Stone Bracelet ko. And doon po sa mga gusto mag-avail ng aking Power Stone Bracelet at ng aking serbisyo, yung mga prices and services ko po nasa description box po. Paki-check na lang po, ano? Para, kasi minsan hindi na ako nakakapag-reply sa inyo sa sobrang dami. Kaya nag-absent ako sa YouTube channel ko. Dahil sa sobrang dami yung iba. At saka meron po kasi nagpapatawas din, nagpapa-orasyon, nagpapa-petition prayer. So, syempre, ang tawag dito, hindi yung tarot reading. Kailangan ko talagang pagbuhusan ng oras, pagbuhusan ng enerhiya ko, lalo ng mga orasyon, at saka meron mga sari-saring tawas, yung ganyan, kailangan kasi yan. Kailangan ko paglaanan ng oras. Kaya pasensya na, hindi ako nakakapag-upload ng regular talaga. Pasensya na ha, mas inuuna ko yung mga personal request nyo. Bakit? Dahil yun ang mission ko. At eto, kumbaga lang to, entertainment purposes, extended version lang to. Pero ang pinaka-main na trabaho ko po talaga is personal. Magbigay sa inyo ng personal reading at ako po ay isang online fortune teller dito sa Japan. At dito kasi sa Japan, mas nauso na kasi yan online. Marami dumadami ang company. So, dumadami na rin ang company na pinagre-registeran ko. Kaya, hindi lang isang company. At yun ang pinaka-main ko talaga. Extra lang tong sa YouTube ko. So, meron ng lumabas na angel number 14. 14, 1 plus 4. Ayan, 1 plus 4 is 5. Malamang nakakita mo na angel number 14 or angel number 5. Alam mo, may kakayahan ka na. Oops, teka lang. May lumabas na dito. I'm sorry. Ito yung nauna, di ba? Tapos ito yung pangatlo. Ito yung pang-apat. Angel number 32. Oh, 5 din. 3 plus 2, 5. 1 plus 4, 5. Angel number 55. Or, pareho mo nakakita to, 14 and 32. Or single 14 or 32 lang. Here and now, truth be told. Alam mo, katulad na sabi ko kanina, meron kang kakayahang mamuno as a leader. At Taurus, 27. 2 plus 7, 9. Is higher consciousness. Oh, 7. 7 to 7. Oh, then 7 plus 7, 14. Plus 2, 16. 16. 1 plus 6, 7. Bagsak 7 pa rin. So, angel number 7, malamang nakakita mo na yan. So, meaning, Taurus, sa pagsusumikap mo, mabilis kang makikilala ng mga tao. Let's say, sa company mo, or sa kapaligiran mo, or kung ano man ang sitwasyon ang meron ka. Let's say, mag-online business ka. So, madali kang makikilala ng mga tao. Or baka magba-viral ka, Kaya maraming, ewan ko ano ba trabaho ang gusto mo. Ang mga natural mong kakayahan ang magdadala sa'yo ng mas mataas na posisyon. Lalo na kung nagtatrabaho ka sa isang company. So, malamang yan ang mangyayari sa'yo, yung iba sa inyo, At saka kahit sa anumang uri ng trabaho, ikaw, Taurus, may kakayahan kang intelektual. May talino ka, likas kang talino. Ang talino na sinasabi ko, hindi porket graduate ka sa school, graduate ka ng summa cum laude or first honor ka, matalino ka. Matalino sa eskwelahan. Pero ikaw, yung talino mo, likas. Masasabi kong practical na talino,
marunong kang dumiskarte, yung ganyang klaseng katalinuhan mo. Pero syempre, kinakailangan pa rin sa'yo ang ilang uri ng edukasyon. Hindi lang pwede yung diskarte-diskarte, yung talagang edukasyon. Kaya malamang yung iba sa inyo, kung kayo yung Taurus na kulang pa sa edukasyon, para mabuksan mo yung pambihira mong potential, ikaw, Taurus, kailangan mo talaga ng, let's say, kumuha ka ng vocational, para mas mailabas mo yung kakayahan mo, mas meron kang pinaka mapanghahawakan na talagang kakayahan, dahil ang mga tao talaga ganyan naghahanap ng certificate, lalo sa Pilipinas. Dito sa Japan, kung let's say na factory worker ka lang, sa conveyor ka lang, so wala silang pakialam kahit graduate ka ng junior high school, which is ang junior high school dito sa kanila 3 years. Tapos ang high school na senior high school 3 years. Kaya 3, 6 years yan. So by 18, graduate ka ng, kumbaga sa atin, high school. And after niya ng high school, diyan ka na pwede mag-college. 2 years, vocational, or 4 years. Gusto mo na yon. Ngayon, sa Pilipinas kasi, karamihan talaga certificate nakahanap, di ba? So, mas makakabuti sa'yo na kung meron ka rin lang pera, na pangtustos sa edukasyon mo, then mag-take ka ng mga vocational, mga 2 years course. Meron din naman mga 6 months, di ba? Depende. Pero, sinasabi dito sa'yo ng angel number 727, which is baka babagsakan din yan, is 7, So, sinasabi sa'yo na mas makakabuti sa'yo na kahit anong uri ba, na kailangan kumuha ka pa rin ng edukasyon, kumbaga level up, skill up. Okay, halimbawa sa PC, o gusto mo mag-aral, di ba? So, kumuha ka ng typing lesson para mas mapabilis ka. Kaya mo maging blind touch, di ba? So, yung mga ganyan na sinasabi sa iyo ng angel number 7, which is konektado yan sa iyong career, sa iyong pera. Okay? Hindi lahat sa inyo, pero yung iba. At ikaw rin, Taurus, meron kang malakas na kakayahan na mag-imagine. Imahinasyon ang meron kang likas na kakayahan, At may kakayahan ka rin na ipahayag mo ang sarili mong opinion, which is meron kang tapang, dahil kaya mong ipahayag yung iyong nararamdaman, yung iyong opinion, Yan naman ay depende. Depende yan sa Taurus. And yung iba pang meaning ng dito kasi may parehong bukas ang pinto kung bintana. Ito open na, nando na yung cloud. Ito pagbukas na siya pero meron pang nakasarado. Kung makikita mo So ito bukas na yung pintuan pero may nakasara pa doon. Angel number 32, which is 3 plus 2, 5. Then 1 plus 4, 5. Ito open na. And then meron siyang past, future na arrow dito. Tapos meron pang mask. Excuse. So dito, sinasabi sa iyo ng mga baraha, na yung ipagpapahayag mo ng sarili mong opinion or ipagpapahayag mo ng sarili mo, yung pagkatao mo, yung ganon. Na may mga kakayahan ka pa dito. Meron ka pang likas na kakayahan. Hindi lang iisa ang kakayahan mo, which is kailangan mo nga mailabas yun. Yung pinaka-potential mo kailangan mo mailabas. Maaring ang naangkop na trabaho sa'yo ay writing or public speaking or charity. Kasi nag-aabot ka ng parang may inaabot ka dito. O kaya naman pwera pa sa public speaking, charity, or sa pagkanta, pag-arte, pagsayaw, balerina siya, di ba? So, sa mga ganyang Taurus, meron kang mailalabas na mapagkakakitaan mo. Kaya, Taurus, kung hindi mo pa na ilalabas, ilabas mo na. Ganyan ang mga kakayahan na pinapahiwatig sa iyo ng mga angel number. Actually, 5 to, di ba? 10 din to angel number 10. Tapos, 9, di ba? So, 9, 10, 19. 1 plus 9, 10. Bagsak pa rin, 10. So, angel number 10 and 9. Malamang nakakita mo na yan, Kaya, may mga kakayahan ka pa na hindi mo pa na ilalabas. Yan ang pahiwatig ng mga angel number. At saka, may trabaho kang naaangkop sa'yo na malamang hindi mo pa rin alam.
especially kung ikaw ang Taurus na, kumbaga, naguguluhan ka, hindi ko alam kung ilang taong ka na Taurus, pero kung naguguluhan ka, ano bang kukuhanin kong trabaho, saan ba ako mag-a-apply, may mga ganitong klaseng hiring, pero hindi ko naman type ang trabaho. Malamang na meron kang ganong klaseng pagkalito at hindi mo alam yung kung ano ba talagang gusto mong gawin. Tulad ng sabi ko sa inyo, baka meron kayong kakayahan sa writing, sa pagkanta, sayaw. Naguguluhan ka siguro. Pero sinasabi naman itong mga angel number na to, marami pang trabaho na naaangkop talaga sa iyo. Pwede rin yung pagtuturo, kasi para din siya nagtuturo dito sa pusa. And ang pagtuturo din naman, lumabas na. Ang pagtuturo din naman kasi, Taurus, hindi lang sa eskwelahan, marami. Bawa, marunong ka gumawa ng YouTube channel, marunong ka sa programming, marunong ka gumawa ng anything. Pwede ka naman magturo kung ano ba. Bawa, gamer ka. Baka before, gamer ka. Marami kang kakayahan na hindi mo lang nailalabas kasi. Kasi binibigyan mo ng limitasyon ng sarili mo dito eh. Kaya pwede ka naman reformador or sa entertainment industries, mga ganyan, entertainment industries, negosyo, kung gusto mo negosyo, tinda ka ng kape-kape, parang may kape dito. Bulaklak. Marami kang pwedeng pasukin dito. Bagay ka rin sa pamumuhunan, stock market or sales, publish, advertising, pwede ka rin magtinda ng mga real estate. Real estate, ano pa ba? Maaring hindi lahat sa inyo, pero ang sinasabi kasi dito ng angel number, ikaw Taurus, matalino ka. Pero hindi mo lang alam gamitin yung katalinuhan mo. Malamang na hindi mo pa na ilalabas or mailalabas mo lang itong katalinuhan mo kapag yung tipong nagipit ka na. Wala ka ng choices, parang kailangan ko talagang magtrabaho or kailangan ko talagang gumawa ng ganito dahil let's say may responsibilidad ka, may kailangan kang bantayan, may kailangan kang paggastusan, kaya kailangan mong mailabas. At malamang yung iba sa inyo, yan ang timing na mailalabas mo. For example lang sasabihin ko, bawa, may na-ospital, so kailangan mo talagang maghanap ng trabaho. Yan ang timing na talagang mailalabas mo ang kakayahan mo. Malamang na anak mayaman ka, so hindi mo kailangan kumayod ng parang kalabaw. Then siguro yung iba sa inyo baka dumating yung time na nalugi yung negosyo, so kailangan ikaw na ang mag-take over na akala mo siguro hindi mo alam, hindi mo kaya, pero meron kang kakayahan. Malamang yung iba sa inyo talagang dumadaloy talaga yung nasa dugo nyo talaga ang pagninegosyo. Kaya mailalabas at mailalabas mo yan dahil naandito ang dragon mo. Matapang ka, Taurus, lalo na pagdating sa negosyo. Siyempre, pag sa negosyo, kailangan negotiate dyan, di ba? So, meron kang ganong kakayahan. Kaya, ilabas mo na. And then, kung hindi mo pa mailalabas, sa ngayon, mag-start ka na self-studies. Kung wala kang perang pang-enroll, let's say, agapit kami kasi ganyan, self-studies. Sa internet, marami namang murang murang mga, ang tawag dito, may mga lecture naman na pwede mo na mapagkuhanan ng kaalaman. Bawa, nagtatanim ka dahil meron tayong para mga halaman dito. So, marami rin sa internet na pwede mo mapagkuhanan ng kaalaman, di ba, tungkol sa pagtatanim. Kaya marami kang mapagkakakitaang pera, Taurus. Yan ang sinasabi sa iyo ng angel number 9 and 10 and also 727. So, as long as gagamitin mo, baliktad yung barahan, as long as gagamitin mo talaga ang katalinuhan mo, mailalabas mo yan kung desidido ka. Dito dadaloy ang pera mo, ang pananalapi mo. Pero iwasan mo lang yung pera na, tawag dito, yung madali ang kumita. Mag-ingat ka lang sa ganyan. At saka yung iba sa inyong Taurus, kailangan pagganahin mo rin yung iyong masculine energy. Actually, alam mo, Taurus, ang pagtingin, pag nakakita mo angel number, sometimes, pwede mo siyang tingin, 14, okay, angel number, research mo yan. And then, 2 number yan. So, pwede mong i-add para maging single digit.
And then, pwede mo rin i-research yan as in angel number 1 and angel number 4. So, ngayon, nakakita ko dito is angel number 1. So, meaning, eto, masculine energy ang nakakita ko dito sa angel number 1 na to. It's yung strength mo. Yung strength mo, kailangan mong mailabas. Yung logic, action, and then, syempre, protection and assertiveness. Kailangan mo yan. And kailangan mo rin ng stable na pundasyon. And mag-focus ka lang para masalumo yung mga puso na yan, kung ano man yan, yung mga nakakalat na pula-pula, yung para masalumo dito sa parang hinihigop sa parang pintuan. So, yan ang kailangan mong gawin. Kailangan mong mailabas yung masculine energy mo. Okay? Kailangan meron kang paninindigan dito. So, ganyan mo kung paano babasahin ang angel number. Kaya, yan ang palagi kong sinasabi sa inyo. Hindi porket may third eye ka, magaling ka na. Ang kailangan talaga dyan is yung iyong crown chakra ma-awaken mo. Dahil sa crown chakra mo na andyan ang Christ consciousness. Si Jesucristo, ganyan ang sinasabi. Yan ang pinaano talaga sa atin ni Jesucristo, hindi yun sa simbahan. Kung babasahin mo ang Biblia, nasa Luke, Matthew, and Roman, naandun basahin mo. Ang tinuturo ni Jesucristo is mag-meditate tayo para makita natin yung Father. Kaya nga, seated at the right hand of God the Father. Dahil yung right is yung right brain. So, basahin mo na lang ang Biblia, Taurus, para marami, lalo na sa inyo yung ibang Taurus, alam ko na chosen one din kayo, meron na kayong calling, tinatahak nyo na ang mundo ng spirituality, kaya huwag nyong i-ignore ang Biblia at ang mga angel number. Okay? Pero continue pa rin yung buhay nyo, yung inyong kung anong klaseng buhay ang meron kayo. So, focus ka sa normal life mo, and then focus ka rin sa mga binabato ng universe yung angel number. Okay? Kinakabahan ako sa baraha mo eh. Wala tumatalsik kaya. Ito na lang isang barahang kuhanin natin para baka dito may tumalsik na So, yan ha. Taurus, kailangan mo ng strength, logic, action, protection, assertiveness, stability, stable foundation, and then focus ka lang sa kung ano man ang, ilan to? 3. Okay, so eto unahin natin. Ito siya. Tapos ito mamaya. 48. Angel number 48. 4 plus 2, 12. Okay? 3 din ang bagsak. 42. 6. And then 1. Lumabas na ang 1 mo. Yang. See? Lumalabas eh. Talagang dito, kailangan pala talaga dito, basahin talaga yung 1. Hindi lang siya 4. Or hindi lang siya 14. Or hindi lang 1 plus 4, 5. 1, lumabas. So, kailangan mo ng masculine energy. So, masculine energy, yan, strength, logic, action, protection, and assert, paninindigan. And meron ka pang 41. Uy, ano ka ba, Taurus? Grabe ka. Uy, tingnan mo naman. 14, 41. See, higher view. Truth be told. Grabe. So, sinasabi ng angel number na 1441, which is 55 to eh. 55, then 10 pa rin ang bagsak. So, isa itong positibong tanda ng mga simula at connection. Simula sa bagong kaganapan, sa tao, or anong connection ng mga tao rin, Kaya Taurus, kapag napansin mo ang sarili mo na palagi mo nakakita yung ganyang angel number 1441 or 55 or angel number 10, diyan ka na So, ibig sabihin, tinatawag pansin ng universe yung kamalayan mo. Inaakit ka nila. Binibigyan ka nila ng time na para makita mo tong numeron to. Mapapatingin ka na lang na, 1941, magugulat. Angel number 55. So, inaakit ka ng universe. So, by the time na makita mo yan, kasi higher view, truth be told, meron pa tayo ditong 20, 22.
Taurus, pasensya na ha, nagkaroon ng incoming call, tas parang naputol yung ating pagdadabing. Pero hindi ko siya sinagot, kaya continue tayo sa ating pagdadabing. Okay, so sabi ko, meron tayong angel number 22, which is master number yan. So hindi na natin i-add, as is na yan. Hindi na natin siya pakikialaman. Pero ang ibig sabihin yan talaga, katulad din ito, 1441, talagang ang tawag dito, tinatawag pansin ng universe ang kamalayan mo. Inaakit ka nila. So, by the time na nakita mo yan, ang gawin mo na lang is mag-meditate ka. Pwede rin yung moment na yun, mag-meditate ka or magdasal ka, and then sabihin mo sa kanila na thank you. Simpleng ganun lang. Sabihin mo lang thank you sa angel number 1441, angel number 22. Salamat sa kumbaga kinausap ka kasi nila eh. Ngayon hindi mo alam yung pinaka-total na mensahe. So, magpasalamat ka lang. Then, pag may time ka, saka mo siya i-research at gumawa ka ng journal. Mag-journaling ka para malaman, para next time. Kasi, ang sagot kasi nila, minsan meron kang tanong, matagal bago, minsan, abutin pa ng 6 months. Saka, tagal na, Diyos ko, grabe, nakalimutan ko na itong tanong. Hindi na ako interesado. Pero doon darating. Ganun yun eh. Kasi ang universe, walang time, walang oras, tayo lang mga tao ang merong oras. Kaya, depende rin yan, halimbawa nakakita mo itong 1441. I'm sorry, ito 1441. For example, sa kotse. So, kapag yung kotse nakitaan mo ng plate number 1441, tapos tumatakbo, ibig sabihin, kung meron kang iniisip, meron kang pinaplano, or kung ano man binabalak mo, bilisan mo na. Yun ang mensahe yun. Pero kung naka-stop yung coaching yan, ibig sabihin, lido ka muna, stop ka muna, mag-isip ka ng maigi. Tapos yun, pag-isipan mo siya ng Kasi ang communication yan, na ikaw at ang universe or ang guardian angel mo, ang gabay mo, kung sino man yan, yan ang communication ng mga anghel. Hindi kasi sila nagsasalita. Okay? So, ganyan ka ba kapag communicate sa kanila? At katulad ng sabi ko, pagka may discernment ka, open na ang crown chakra mo, meron kang Christ consciousness, automatically, magiget mo yan, katulad ko. At ako kasi, hindi ako nagdadamot. Hindi ko pinagdadamot ang mga meaning ng angel number. Dahil ang sabi sa akin ni Heso Kristo, which is siya, ang ascended master ko, ang guru ko, okay? Nakakapag-communicate ako sa kanya, maniwala man kayo sa hindi, yan ang sinabi niya sa akin. Kaya ako naging chosen one para maging role model nyo. Kaya binigyan nila ako ng authority. Pero hindi ibig sabihin na kaya ka naging chosen one dahil para kang akala mo, ikaw lang ang magaling or no, hindi. At wala rin akong balak na magpasikat or magpaano. Dahil ayokong mawala sa akin si Heso Kristo at ayokong matanggal ang citizenship ko, ang kingdom of heaven. Citizenship na ako doon. At kasi marami na ako nakakitang ganyan mga taong may third eye, mga sikat, pastor, mga sikat. Alam ko na tinanggal na sila ng Panginoon. Malalaman at malalaman niya pagka meron kang Christ consciousness. Pero kung third eye lang, no, hindi mo pa malalaman dahil wala ka pang discernment. Tandaan mo yan. Okay? Sinasabi ko yan doon sa mga chosen one na Taurus. Okay, Taurus, para hindi kayo malito. And kukuha lang ako ng iba pong baraha dito. Hindi ko pa nasabi ko na ba lahat? Sorry ha, kasi kanina yung yung incoming call, nalito tuloy ako eh. So, sinasabi dito, ano ba ito? So, kailangan mo dito connection mo sa mga tao. Pag ang tawag dito, Taurus, I'm sorry, 141. Talagang pagka nagkakaroon ng incoming call, Taurus, yung utak ko, yung kliyente ko ayokong pag-intayin. Pero ayoko nang i-stop to dahil na andito na, kailangan mag-focus ako. Okay, pasensya na ha. So, meron tayong angel number 48, which is 12, and then 6, 12, 18, 1 plus 8, 9. 9 din yung kanina dito. Angel number 99. So, sa angel number 99, sinasabi niyan, maaring nakaranas ka ng paghihirap or yung iba sa inyo, dadating ang kahirapan. Or dumating man ang kahirapan, huwag kang matakot. Kasi
patuloy kang maniwala sa universe, lalo na kung nakikipag-communicate ka na, aware ka na sa gabay mo, sa guardian angel mo, or sa mga angel number, kung aware ka na, so sinasabi sa'yo na huwag kang matakot. Okay? At saka, ang isa pang sinasabi niyan, which is dito naman, kung 4120, alisin na natin yung 0, 7 to, 41 plus 2, 7. So, dito rin, 7. Angel number 7. Eto 9. Tapos dito 9. So, angel number 77 at saka angel number 99. Alam mo, Taurus, sa iyong landas, kung patungo ka sa iyong layunin, minsan, kasi kailangan dito, lumipad ka ng mataas, So, minsan kasi, Taurus, may mga matataas na pader na magiging hadlang din. Kahit nagaano ka pa, kataas. Baka yung pader din kasi taas din ang paglipad mo. Kaya, malamang na kahit na para sa'yo gusto mong ma-overcome yung mga pagsubok, yung mga kung ano man yan, meron pa ring time na may mga hadlang na magaganap. Maaring tao, sitwasyon, lugar, ang humahadlang sa'yo, sa iyong pagtagumpay, gusto mong maging successful pero may humahatak sa iyong pababa. Kaya malamang yung iba dyan sa inyo is mga kamag-anak nyo pa, pamilya nyo pa mismo, ang humaharang sa daanan nyo, ang humahatak sa inyo pababa. Kaya sinasabi sa iyo ng angel number na huwag kang sumuko at ipagpatuloy mo lang ang nais mo. Ano ba ang ambisyon mo? Ano ba ang layunin mo? Ano ba ang nais mong matamo? At magkakaroon ka ng pag-asa. Bakit? Kasi ginagabayan ka ng mga angel, ng gabay mo, ng universe. Or kung naniniwala ka sa ascended master, ginagabayan ka nila. Kung ikaw mismo, Taurus, kung ikaw mismo ang mag-give up, then hindi sila kikilos. Hindi sila makakakilos, ang mga guardian angel. Ganyan sila eh. Archangel Michael, as long as hindi mo sila tatawagin, hindi naman kasi ang katulad ng mga demonyo. Ang mga demonyo kasi, kahit tawagin mo hindi, lalapit at lalapit yan. Sila pa mag-o-offer. Tapos, mga lilinlangin ka na mga yan. Pero ang guardian angel kasi, sila Archangel Michael, Raphael, Uriel, lahat ng angel. Dahil yung L na andyan, di ba? Meaning God, di ba? Sila yung mga, kumbaga, alipores ng universe. Hindi sila allowed na mag-istorbo sa atin as long as hindi natin sila tatawagin. Kaya kung gusto mo na wala ka ng friend, dahil wala ka ng friend, wala ka na yung mga kamag-anak mo, kaaway mo pa, dahil sila sinisiraan ka, nililibak ka, huwag ka mag-alala. Andyan ang gabay mo. Tutulungan kanila. Hindi mo na sila nakakita. Pero kung pagtitibayan mo ang paniniwala mo sa kanila, ang communication mo sa kanila, makakita mo sila. Kahit sabihin mong hindi ka pa, wala kang kundalini, wala kang third eye, makakita mo dahil sila ang magpapakita sa iyo. Sila ang lalabas at lalabas, magpapakita sila sa iyo. Kaya meron kang angel number 22. Dahil mahal ka nila. Kaya kung meron mang mga taong gustong i-down ka, lumabas na, 22. Kaya kahit sino yung mga taong gustong sirain ka, gusto kang, pahinain, gusto kang ibagsak, huwag kang matatakot, Taurus. As long as meron kang gusto mong gawin sa buhay mo, desidido kang abutin ang sarili mong ambisyon, kung ano man yan, go ka lang. Basta as long as hindi ka mag-give up, matatamo mo yan. Yan na sinasabi. 35. See? Add mo. 3 plus 5. 8. Abundance. 4. Ayan na. Lumabas na. 10 na naman to. 10. Tapos 14. 1 plus 4. 5. 14. Angel number 14. So, lahat ng nangyayari sa'yo, kaganapan ngayon, Taurus, hindi mo maiiwasan. Pero,
binibigyan ka kasi ng universe ng kaalaman na ang mga bagay na ito ay binibigay sa iyo ng langit para sa mga positibong dahilan, para tulungan kang umunlad, para magbago ka rin, Taurus. Kaya ang mga hadlang sa landas mo, lahat yan may meaning, Taurus. Hindi yan ibinigay sa iyo ng universe para sirain ka, para manghina ka. Hindi. Kundi para hasain ka. Kumbaga sa kutsilyo, kumbaga sa espada, hinahasa ka. Kaya kung ano man yung mga struggles mo sa financial mo, sa trabaho, kung ano man yan, sa tao, sa mga coworker, hindi yan dahil sa hindi ka mahal ng universe or dahil sa, kumbaga, pinaparusahan ka. Hindi. Binibigyan ka ng karanasan na ganyan para, kumbaga, hinahasa ka nga eh. Dahil mahaba pa ang journey. Mahaba pa ang journey mo. Kaya angel number 1414, nakakita mo yan, malamang. Okay? And, yung angel number 55 na yan, so, paunti-unti kang binabago dito. Nire-refine ka ng universe. Kasi meron ka pang, mahaba pa ang landas na tatahakin mo sa mundong ito. Hindi ko alam kung ilang taong ka na. At isa pa, Taurus, sinasabi din ng mga angel number na yan, pumayag ka. Pumayag ka sa kontratang yan. Yang ngayon, kung anong nararanasan mo, malamang na yung iba sa inyong Taurus, parang sinasabi niya, malas talaga ako sa buhay ko, ganyan. Parang kumita ka na nga, nalugi pa, na ang tawag dito, na-scam ka, na 1, 2, 3 ka. Kaya ginagabayan ka ng mga angel number para hindi ka mahirapan, hindi ka mas lalong maligaw, hindi ka mas lalong madismaya. Pero ang bottom line, ikaw pa rin ang may kakayahan kung ano ang gagawin mo. Kung ikaw ang pipili Pero alam mo, ito lang sasabihin ko sa iyo, Taurus, ha? Kasi minsan sa buhay natin, ikaw buhay mo yan. Pero wag mo sasabihin, mag-isa ka lang. Kasi we are all one. And then meron kang family, meron kang generation. Di ba? So malamang yung iba sa inyo dito, yung mga ancestor nyo, lola-lolo nyo, hindi ko alam kung marunong mag-black magic or baka ikaw mismo, Taurus, kung anong gaya-gaya, tawag dito, may mga, kung ano-ano, pasindi-sindi, pa oras-orasyon ka pang nalalaman, hindi mo namamalayan, tawag dito, wini-welcome mo ang mga monitoring spirit, ang mga familiar spirit. Alam mo, delikado yan Marami yan mga nagtatanong sa akin, ma'am, tama ba itong ganitong dasal, ganitong orasyon? Alam mo, kung wala ka rin lang alam sa pag-orasyon, yung time na yan, ibase mo na lang sa pagbabasa ng Biblia. Please, doon mo na lang ibase. Dahil ang Biblia, ang Holy Bible, makapangyarihan din. Kumpara sa mga kung anong ritual ang gagawin mo. Maraming mga maling pamamaraan kasi ang lalo na sa Pilipinas. Karamihan talaga mga ignorante. At saka alam mo, para ang rason din niya bakit mo na-attract ang monitoring spirit, which is dark yan, mga demonyo yan, at ang familiar spirit, kasi dahil sa desire. Kaya maraming tao nagpapa-open sa akin ng third eye. Kaya sinasabi ko, ang pag-open ng third eye, hindi yan parang pumasok ka sa parlor, paglabas mo, kulot na yung buhok mo, may kulay na yung buhok mo, paglabas mo, may third eye ka na. No. Paano naman si Jesucristo? Diba? Ang grabe yung pinaghirapan niya. Kahit ako rin. Kaya nga sinasabi ni Lord, diba, ni Jesucristo, na kung susundan mo ang yapak ko, the road is narrow. Pero pag nalagpasan mo na yung narrow na yan, naando na yung blessing, naando na yung bliss. Kaya hindi pwedeng third eye lang. Kailangan mong pagdaanan talaga ang dark night of the soul. Kung hindi nyo alam, i-research nyo yan. So malamang yung iba sa inyo, kaya yung pera nyo, naghihirap kayo sa financial dahil may monitoring spirit. Mayroong familiar spirit na, kasi mga demonyo yan i-down ka yan. Minsan, kumbaga patitikimin ka, tapos ganyan ang demonyo madaya. Unlike kapag si Lord, hindi ka dadayain dahil mapagmahal ang Panginoon. Ang ating Heavenly Father, ang mga archangel, ang mga anghel, hindi ka nila lilinlangin, trust me. Pero ang mga demonyong yan, mga evil spirit na yan, naku. Kaya pag masyado kang desire sa pera,
sa fame, sa kung ano-ano, hindi ka marunong kumbaga, alamin mo na lang yung give and take. Hindi naman porke sabi, oh, may third eye ka, bakit hindi ka marunong mag-give and take? Bakit kailangan give? Wala. Basta, focus ka lang kay Lord, pakinggan mo ang sinasabi. Kaya yung mga angel number, i-journal mo yan, Taurus. Please lang. Para ma-wash away mo yung mga monitoring spirit na yan, yung mga familiar spirit. Baka yan ang mga dahilan kung bakit nakakaranas ka ng kahirapan sa buhay. Kaya palagi mo siguro sinasabi, malas ako, malas ako. At wag na wag mo sasabihin na malas ako, malas ako. Okay? Kahit sabihin mo malas talaga yung sitwasyon mo, no. I'm happy. I have plenty of money. Yan ang palaging sabihin mo. Marami akong pera. Kaya, yan ang mga angel number. Hinihikayat ka na malampasan mo ang mahirap na sitwasyon mo. Basta Taurus, sinasabi sa'yo ng angel number na ipaubaya mo sa kanila ang lahat. Yung takot mo, yung pagkabalisa mo, yung wala. Papalitan nila. Yan ang meron. Ang kailangan mo lang bilang isang, ang kailangan mo lang na parang, kumbaga, mission mo, kasi may mission sila, ang mission mo ay magtiwala sa kanila. Yun ang kailangan mo. Kaya instead na mag-ritual ka, mag-orasyon ka, magbasa ka ng Biblia. Mas malaki itutulong sa'yo. Huwag ka na magpunta sa simbahan, basahin, bumili ka ng Biblia. Kahit yung mumurahin lang, ilang pages lang. Promise sa'yo, Taurus. Yung manipis na Biblia yan, kung tutuusin, kung babasahin mo yung mga pocketbook na maninipis, matatapos mo yan ng ilang araw lang. Wala pang 1 linggo. Pero ang manipis na Biblia, dahil manipis yan sa mata mo, pero hindi mo magic ang mangyayari. Ganyan kakapal. Hindi mo matapos-tapos yan. Pero ang maraming mga words na tatatak sa isipan mo. Kaya kung meron kang time para magsimba, huwag ka na magsimba. Magstay ka na lang sa bahay, sa kwarto mo, walang internet, basahin mo ang Biblia. Lahat ng paghihirap mo, mawawala yan. Trust me. Lalo na kung wala kang pambayad sa akin, bumili ka ng Biblia. Okay? Manghingi ka sa simbahan, sa kapilya. At yan ang malaking maitutulong sa inyan para makaahon ka sa hirap. Okay? Dahil malamang yung iba sa inyo na uudlot dahil kayo mismo ang nag-a-attract ng kamalasan. Kaya mag-ingat ka na lang at ipaubaya mo na lang. See? Ayan, 40, 40. 44, tas 8, 88. Pag ginawa mo yan, talagang magtatagumpay ka dito. Maaabot mo ang mission mo dito. Ang ambition. 4. 1 plus 3, 4, which is 13. Good angel number yan. Magandang mensahe niyan. Financial constraints, 6 chakra, Archangel Metatron, and happy family. Baka yung iba sa inyo, kung hindi kayo nagkakasundong magpapamilya, then ipaubaya mo sa mga anghel, and sila na ang gagawa ng paraan para magkasundo kayo. Basta Taurus ha, alisin mo lang yung mga negatibo mong pag-isip, na kasi yan ang naglalagay sa iyo sa madilim na, kumbaga sa madilim na lugar. Okay? Ganyan ang mga tao eh. Pag negatibo ang isipan mo, nagdidilim ang paningin mo. Okay? Parang merong cloudy ang iyong pag-iisip. Kaya para maka-soar high ka, maka-higher, makalipad ka ng mataas. Kahit nasabihin mo may mga hadlang, magtiwala ka lang sa mga anghel. Kasi kung naliligaw ka ng landas at yung mga anghel, sila ang tutulong sa'yo, sila ang gagabay sa'yo. Kaya Taurus, nagtitiwala sa'yo na makakamit mo ang nais mo. Sinasabi ng iyong mga guardian angel dito. Actually, itong 13. May tiwala sila sa'yo na kaya mo yan. Ang kailangan mo nga lang is mag-focus ka sa layunin mo at pakinggan mo ang mga mensahe nila. At yung pag-aalala mo, yung takot mo, yung fear base mo, yung pagkabalisa mo, kumbaga sabihin mo sa kanila at ipaubaya mo, sila na ang bahala dyan. At ikaw, focus ka lang kung ano ang dream mo, kung ano ang ambition mo, kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Yan ang sinasabi sa'yo. At saka, etong 13 din, nagpapahiwatig ito na may pagkakataon na darating sa'yo. Ang kailangan mo talaga is i-improve mo yung sarili mo.
Okay? Improve mo yung outlook mo. Siyempre, kailangan din ng good personality, di ba? Pleasing personality. So, kailangan mo i-improve yan. Yung the way you speak, lalo na kung sa trabaho, hindi pwede yung garalgal, yung walang modo. Kailangan meron kang, ang tawag dito, piliin mo yung mga words na gagamitin mo. Lalo na kung mag-a-apply ka sa malalaking company. Okay lang kung mag-a-apply ka sa palengke o hindi na hindi na kailangan yan. Pero kung sa pinaka mga opisina, yung mga ganyan, di ba? So, kailangan talaga na maganda ang mga ginagamit mong words at kailangan mo i-improve yung pleasing personality mo, pananalita mo, lahat yan makakabuti sa'yo. Ayusin mo rin yung pakikisama sa mga tao pag once na natanggap ka na nila, no? Bawa, nag-apply ka, natanggap ka. Nang sa ganun, maakit mo sila. Makakaakit ka ng mga maraming bagong koneksyon. And pag nakaakit ka, sila ang tutulong sa'yo, susuporta sa'yo. Babalik din kasi yung tiwala kapag ikaw mismo nagtiwala ka sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin na, ay, ikaw Taurus, pangit ang ugali mo. No, hindi. Actually, pinupuri ka nga din, angel number 13 at angel number 40. Okay? Which is eto, 40 and then 13. So, meaning 53. 53, 8, eto. 35. Angel 3 plus 5, 8, 88. Tapos 4, 4, 88. Tatlo. So, triple 8 yan. Meaning, si Jesus Christ. Yan ang numero ni Jesucristo eh. Di ba si Jesucristo, hindi naman siya Jesus Christ ang pangalan niya, Yeshua ang pangalan niya, di ba? Yeshua. Depende kung anong accent. Pero yan ang ano niya kasi, pinangalanan siya ganyan. At yung 888 na yan ang meaning sa kanya. So meaning, may darating sa'yo dito. Baka si Jesucristo, baka isa kang Kristiyano. Kaya lumalabas itong 888. Kaya pag nakita mo ang 888, isipin mo na lang si Jesus Christ. At siya ang nagbibigay sa'yo ng mensahe. Kaya, kumbaga, inaanuhan ka niya, sinusuportahan ka niya. Binibigyan ka niya ng lakas ng loob. Sinasabi niya sa'yo, mag-focus ka lang, Taurus. Focus ka lang sa kung ano man layunin mo, kung ano man ang gusto mong marating. Kaya, ikaw rin mismo, kailangan, Taurus, i-improve mo rin yung sarili mo. Kasi, sila, hindi nag-aano sila sa iyo, hindi mo sila nakakita, pero sinusuportahan ka ng mga angel number, guardian angel, ng mga ascendant master. Kaya makakabuti na ikaw rin mismo pag-igihan mo rin. At saka pinupuri ka nila, pinupuri ka ni Jesus Christ. Ang langit ay naglulugod sa iyo dahil meron kang kahanga-hangang saloobin siguro. At dahil diyan magbibigay talaga sa iyo ng kamangha-manghang siguro kasaganaan dahil 888 ito eh. Tapos meron ka pang 22, 2. Ito rin, 2 rin to eh. Angel number 77, 727. So, bibigyan ka talaga dito talaga ng kamanghamanghang kasaganaan. Abundance, ibibigay nila sa'yo dito. Pero syempre, ikaw rin kailangan mo rin, Taurus, na mag-effort ka rin sa sarili mo. At saka Taurus, hindi naman porke nakagawa ka ng kasalanan, burado ka na sa langit or sa universe, hindi ka na nila aanuhin. Di ba sa Biblia sinasabi ka, or you are always forgiven by God. So meaning, your sins have removed and restoration has taken place. Hindi naman ibig sabihin na palagi kang, pag may kasalanan ka, wala na. Ang mga tao lang ang gumagawa ng ganun eh. Yung pag may pagkakamali ka, naku, forever, hindi na makakaano. Hanggat hindi mo alam kung kailan ka makakabawi eh. Pero ang Panginoon, mahal kasi tayo niyan eh. Kaya pag nagkakamali tayo, papatawarin tayo. Papatawarin. Pero pag sobra ka na, diyan ka nabibigyan talaga ng kumbaga penalty. So, pero ikaw, Taurus, natutuwa sa'yo ang Ascendant Master, which is si Jesus. So, pinupuri ka. Ay, nabangga ko yung aking microphone. So, isipin mo na lang, Taurus, sa Jesucristo. Diba? Kung siya ang tatay mo or kapatid mo na mapagmahal. Kaya, kahit ilang beses ka pang magkamali, patatawarin ka. Pero pag palagi na lang at yung pagkakamali is nagkamali ka ng 1, nagkamali ka sa 2, nagkamali ka sa 3, okay lang yon.
Pero yung 1, palagi mo ng 1, palaging mali ang 1, 1, 1, yun ang mahirap. Doon ka talaga titirahin ng universe. Akala mo hindi sila nagpaparusa rin ng universe. Bawa, for example ha, ulitin ko lang. Halimbawa, nakabuntis ka, or nabuntis ka, nagpalaglag ka, pero nagsisi ka na dyan, okay na yon. Pero nagpalaglag ka na naman, ay di, ibig sabihin, kumbaga, sinusubukan mo ang universe inuulit-ulit mo yung kasalanan. So, huwag ganun. O kahit ano pa ang gawin mo dito, bawa, binibigyan ka na nga ng kaalaman, tapos hindi ka naman nag-e-effort, hindi ka nagsisipag, may panibagong opportunity na naman, hindi ka na naman nagsisipag, hindi ka nag-skill up, hindi ka nag-improve, merong opportunity na naman, hindi ka na naman, hanggang sa, yan ang totally na mawawala sa'yo. Hindi ka nabibigyan ng opportunity. Kaya, kung sa tingin mo, Taurus, na naghihirap ako ngayon, ganyan, yung sitwasyon mo ngayon, base yan sa mga nakaraang ginawa mo, kaya naghirap ka. Kaya yan ang pag-isipan mo. Kaya binabato ka dito ng angel number 77, kasi meron kang abundance, meron kang kasaganaan. Bakit hindi mo na panghahawakan? Dahil mali siguro ang pamamaraan mo sa nakaraan. At yun ang kailangan mong baguhin, improve. Okay? Yan ang sinasabi sa ng mga angel number. At huwag mo sasayangin din ang angel number 13, which is 4 din yan. 44 plus 8. 4 plus 4 is equals 8. So, meron kang kasaganaan dito. Kaya kung susubukan mong tratuhin ang lahat ng may katapatan, pagmamahal, respeto, tao man, hayop man, or mga anghel, lahat yan. Kahit na hindi mo sila nakakita. Kailangan magpapasalamat ka sa mga binibigay nila sa iyong angel number at maging aware ka dyan, and then bibigyan ka nila ng biyaya. Magkakaroon ng magandang resulta. Kaya isipin mo, Taurus, lahat ng meron sa atin dito, maging eto, elepante. Panigurado, wala ka namang pet na elepante. Pero kung may pet ka man, or nag-aalaga ka ng halaman, kung ano man hinaalagaan mo, kailangan, kumbaga, bigyan mo rin ng importansya. Hindi porket aso yan, tapos bad trip ka, sipa-sipain mo. Huwag ganun. Kasi konektado yan, kahit sa love life mo, kahit sa pera mo, sa trabaho mo, konektado yan. Pagkahanbawa, for example lang Taurus, meron kang aso na pet, inaapi mo to, konektado yan pagdating sa pananalapi mo. Diyan ka kakarmahin. Hindi mo lang alam. Sinipa mo yung aso, or namatay yung aso, pinapon mo lang sa basurahan, wala ka man lang pakundangan. Akala mo yung karma, hindi ibig sabihin na sinipa mo, ay binaliwala mo itong asong to, or itong pet na to, pet din ng katumbas na karma. No, minsan yung relasyon mo, minsan magkakasakit ka pa. Kaya Taurus, yung mga angel number na binibigyan ka na kasi nito ng babala, binibigyan ka ng kaalaman, tinuturuan ka, sinasabihan ka na mag-improve ka. Ngayon, nalaman mo na kung anong meaning ng angel number, gawin mo yun. Okay? Then, kung hindi mo alam, suriin mo muna ang sarili mo. Walang ibang tao susuri kundi ikaw lang. Alam mo, meron ka kasing tinatago na ayaw mo ipakita sa ibang tao, di ba? So, ikaw na lang mismo ang sumuri. Masakit man tanggapin, pero alam mo, pag tinahak mo ang mundo ng spirituality, hindi pwedeng hindi, kasi kailangan mong paglabanan yung ego na yan. So ngayon, kailangan kilalanin mo ang sarili mo, tanggapin mo yung negative side mo, and then yung positive side mo, i-grow mo yan. Yan ang i-effort mo, pagsikapan mong ma-improve. Then yung negative side, tatanggapin mo lang naman, ganito pala ang negative ko, ganito pala ang pangat na ugali ko. So babaguhin ko na to. I-switch mo yan sa positibo. Yung positibo naman i-up mo pa yan, lalo mo pang ilabas para gumanda ang iyong aura, ang iyong buhay. Okay? At itigil mo na kung anumang pag-orasyon, ritual na ginagawa mo na wala ka namang kaalam-alam, gaya-gaya ka lang sa mga nakakita mo sa internet. Dahil malamang yung iba sa inyo na-attract nyo ang familiar spirit at ang monitoring spirit. At yun na nagpapahirap sa inyo. Okay? Pero kung gusto mo ng personal reading, mag-request ka lang at mas hahalukay natin kasi general to, no? Para yung sarili mong enerhiya aalamin natin. Kasi yung iba mga mali-mali naman kasi, lalo pag meditation, kung ano-ano pinaggagawa, para matuturuan kita ng tamang pamamaraan.
Okay? Kahit isang beses lang mag-request ka. Okay? Pero eto sasabihin ko Taurus, kasi itong mga angel number na ito, nangangahulugan na ito na isang bagong pag-unawa mo. Kasi bibigyan ka ng mga gabay mo. Maaring yung gabay mong ito, yung namatay mong lola, lolo, kapatid, So, bibigyan ka nila ng panibagong pangunawa, panibagong pananaw, at kailangan mo magsikap. Bibigyan ka rin nila ng bagong enerhiya. At ang swerte or good luck na ito ay magpapalakas talaga sa iyo. Actually, ang abundance kasi, nasa sa iyo yan eh. Pero, karamihan sa mga tao, pag sinabing abundance, money, money, money. No, hindi. Pag sinabing angel number, 11, 11, 11, hindi. Lahat ng mga numero, pag inad mo yan, pareho din ang bagsak niyan, 11, 11 or 88, 88. So, nasa sa iyo yan kung paano mo i-validate yan. Kung paano mo i-evaluate. Ngayon, ang pagbibigay naman ng mga anghel ng abundance din kasi, minsan binibigyan ka ng physical health, healthy ka, energetic ka. Tapos, wala kang sakit sa, kumbaga, wala kang masyadong problema. Kahit na sabihin mo may utang ka, nababayaran mo naman kahit papano. So, isa ring abundance yun, di ba? Kailangan maging aware ka kung ano yung natatamo mo everyday at magpasalamat ka. Kasi the more na magpapasalamat ka, the more na magbibigay sila. Natuwa ka pala, Taurus. O sige, bibigyan pa. Ganun naman di ba? Kahit sa tao rin di ba? Pag binigyan mo ng ganito, ay, naku, nakakahiya naman. Sige, natin ng ganun. Maaring hindi pareho ang value, pero pwede mo naman suklian, di ba? Ganun din naman ang mga anghel eh. Kaya hindi naman sila nag-ano ng sukli. Ang gusto lang nila magpasalamat ka dahil gusto nila mapasaya ka. Kaya nga binibigyan ka ng abundance. Okay? So, yan ang mga sinasabi ng mga angel numbers sa iyo na makakabuti sa iyo na kumbaga ngayon pa lang mamuhunan ka na or magsimula ka na kung ano man ang, lalo na sa pera, mag-ipon ka na. At huwag kang masyadong pabili-bili ng mga hindi na kailangan gamit, mag-invest ka. Kung bibili ka, yun dapat yung bibilin mong gamit, yung pwede kang mag-invest dun. Bawa mga branded na branded bag, mga ganun. Yung may halaga. At saka mas makakabuti na instead na bumili ka, mag-ipon ka na lang, mag-savings ka. Okay? So, dahil nga meron kang angel number 88, 888, so sinasabi nito na dapat mong gawin, una, magtakda ka ng maliliit na madaling layunin. Okay? Then pangalawa, magsaliksik ka ng mga bagay na interesado ka. Pangatlo, sabihin mo na ako ay pinagpala. Huwag mo sasabihin na ako ay malas, Taurus. Please lang. Okay? Sabihin mo na ako ay pinagpala. Okay? 3 times. 3 times masabihin, umaga, tanghali, gabi. Or kung mas marami, much better. Iwasan mo lang sabihin na malas ako ganon. Okay? Then kapag nagawa mo yan, sa pamamagitan ng pagsasanay mo, tataas ang iyong vibration. Kasi tataas din ang vibration frequency mo. Sa mga pagsasanay na sinasabi ko, yung tatlong dapat mong gawin. So ngayon, magbibigay kasi din niya sa iyo ng lakas ng loob para gumawa ka ng hakbang to move forward. Kasi the more na sasabihin mo yan, the more na mag-i-input sa isipan mo. The more na parang i-brainwash mo kasi yan eh. Yung mga ganyang affirmation, pwede mong i-brainwash ang sarili mo. Pero yung iba kasi sinasabi, spiritually awakened na ako. Yung sa ganun, hindi mo pwedeng i-brainwash ang sarili mo. Kasi placebo effect yung nangyayaring ganyan eh. At ang spiritual, ang pagiging spiritually awakened ng isang tao, Taurus, hindi yan, kasi marami dito sa Japan na mga kababayan din natin sinasabi, na ako, spiritually awakened na ako. Saan mo naman nakuha yan? Wala kang, hindi pa nga nag-activate yung chakra mo. Wala ka namang kundalini. Tapos spiritually awakened ka. Nasaan yung Christ consciousness mo? Hindi pwede, kasi may mga mandolokong ganyan. Mga guru na teacher na guru-guru sila, mga peke naman, mga scammer. Alam mo, yung placebo effect, pwede mong gamitin yan sa sarili mo. Yung iinom ka ng
candy, let's say candy, pero sabihin mo, ay, yung candy niya, nagpapaganda yan, nagpapasara ng pores or gaganda ang skin mo, pero hindi naman. Stork lang yung binigay sa'yo. Pwede ka, yun ang placebo effect, lolokohin, i-brainwash mo yung isang tao o yung sarili mo. Pero yung Christ consciousness, yung pagiging spiritually awakened mo, yung pagiging chosen one mo, hindi mo pwedeng placebo effect yan. Yan lang ang malaking pagkakaiba. Kaya, etong sinasabi ko sa'yo, pwede mong i-brainwash ang sarili mo. Pero, syempre, kailangan ka magtakda ng sarili mong layunin. Kasi, ikaw mismo ang gumagawa ng hadlang. Maaari yung iba sa inyo, may mga kamag-anak kayo na kumahadlang, naiinggit sa inyo, pero yung iba sa inyo, kayo mismo ang gumagawa ng hadlang. Kaya, yun ang kailangan yung baguhin. Okay? At alisin mo na yung pagsasabi ng minamalas yung ganon. Hindi maganda yan. At saka, Taurus, kapag nakita mo ang angel number 2, merong 1, kumilos ka. Kung ano man yung idea ang iniisip mo, kumilos ka na para doon sa mga, lalo na kung ikaw ang Taurus, na takot or nagsasabi, hindi ko kaya, wala akong self-confidence, ganyan-ganyan, dahil naduduwag ka. Huwag ka mag-alala kasi bibigyan ka, kaya kailangan, ibabato na sa'yo ng universe, angel number 1. Kaya kailangan maging masculine ka dito, magkaroon ka ng strength. Okay? Kung natatakot ka, poprotektahan ka naman nila. Kaya ang kailangan mo lang, yung sarili mong yung sarili mong lakas, kasi hindi ka naman pwede nilang manipulahin as long as hindi ka magpapamanipula. Kaya bigyan mo sila ng permiso na tulungan ka at tulungan mo rin ang sarili mo. Kasi nga sinasabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi pwedeng sila lang ang gagawa. Kailangan ikaw rin. Okay? So, alisin mo na yung takot mo, huwag kang maduwag, alisin mo na yung pag-aalala mo, at dahan-dahan ka naman itataas ng gabay mo. Kasi nakahawak ka sa kanila, nasa likod kanila, kaya itataas kanila. Okay? At meron naman kasing divine timing yan, kaya mag-intay ka na rin. Okay? So, maniwala ka sa suporta ng banal. Maaaring hindi mo nakakita, pero binabato ka na ng mga angel number, kaya alamin mo yan para matamasa mo yung abundance na binibigay at magpapalaya sa iyong buhay para makaalis ka na sa hirap. Okay? So, Taurus, pasensya na, masyadong mahaba ang ating reading. At kung gusto mo talaga ng personal reading, hahalukayin ko yung iyong enerhiya para makaano ka naman, makaahon ka na sa hirap. Hindi ko naman sasabihin magiging milyonaryo ka, pero makaahon ka man lang sa hirap mo, matutulungan kita. Marami na akong mga hapon na natulungan dyan. Dito sa Japan, Taurus, magkikwento lang ako bago tayo matapos. Dito sa Japan, maraming mga hapon na ang tawag sa kanila, hikikomori. Mga adult na sila, pero nakatira pa rin sila doon sa bahay ng kanilang nanay. Marami na akong natulungan ng ganyan. Kaya kung ikaw, Taurus, at nabulol na ako. Sa tingin mo, meron kang ganong klaseng pag-uugali, sige, kontakin mo lang ako at yung informasyon ko mo naman, pakicheck mo na lang sa description box at matutulungan kita. Okay? So, Taurus, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Pasensya na ha, at nagmamadali na rin ako, nag-iintay yung client ko. So, maraming salamat sa like, share, comment, at namaste po. Bye-bye!